May tanong ako sa'yo. Masaya ka ba? Kamusta na ang puso mo? Sana naghilom na ang sugat ng nakaraan mo. At sana mahanap mo na ang tunay na magpapasaya sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang mabagal na sayaw, isang mabagal na musika, at sa bawat pagpatak ng kamay ng orasan, mga ngiting di ko mapigilan ay tila baligayang di ko lubos na maunawaan. At aba, nakita ko si Aling Yoli, nakasilip sa pintuan ng silid niya. Nakangiti siya habang nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Aling Yoli. Basta ang mahalaga, masaya ako. At di ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Basta masaya ako. Eddie, teka lang. Ayoko na. Nahihiya na ako. Francis, ipikit mo na lang yung mga mata mo at isipin mo ang masasayang bagay sa buhay mo. Eddie, bakit ganito ka sa akin? Bakit ginagawa mo yung mga ganitong bagay? Mula sa tanong ni Francis, di ko talaga alam kung anong isasagot ko. Kaya ito, ngumiti na lang ako. Eddie, bakit di ka sumagot? Bakit mo ginagawa yung mga ganitong bagay? Paano kung masanay ako? Paano kung... teka lang Eddie, yung adobo parang nasusunog na. Oo nga Francis, sunog na nga. Kaya ito, napatigil kami ni Francis sa pagsasayaw. Nasusunog na kasi yung adobo. Eddie, kasalanan mo to. Ang kulit mo kasi. Sorry na Francis. Tsaka di naman masyadong nasunog. Sakto lang yan. At mukhang masarap. Masarap naman to kahit nasunog. Ikaw kasi Eddie. Ay naku, tara na kumain. Nagugutom na ako. Francis, ako din. Gutom na. Teka nga, tatawagin ko na muna si Aling Yoli para sabay-sabay na tayong kumain. Kaya naman, habang tinatawag ko si Aling Yoli, si Francis naman inaayos na nga pagkainan. At eto, medyo nasunog talaga yung adobo. Aba, mukhang masarap yan ha. Sinong nagluto niyan? Bakit parang tostado? Aling Yoli, si Francis ang nagluto. Pero masarap po yan. Puno ng pagmamahal ang pagluluto niya. sus, pagmamahal kanino ba? Wika ni Aling Yoli. Aling Yoli, kasalanan ni Eddie kung bakit nasunog. Ang kulit kasi niya. Ay nako mga bata. Teka lang at titikman ko muna kung masarap. Kaya ito, nang tikman na ni Aling Yoli yung niluto ni Francis. Nakatingin lang kami kay Aling Yoli at naghihintay sa sasabihin niya.
Aling Yoli, kamusta? Masarap ba? Tanong ko kaagad. Masarap naman, iho. Medyo tostado lang pero masarap. Pwede ka nang mag-asawa, Francis. Aling Yoli, hindi pa pwede. Magagalit si mama. Iho, Francis. Tama ka. Magagalit ang mama mo. Pero, kamusta ka ba dito sa dormitoryo? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nahihirapan dito? Aling Yoli, okay naman po ako dito. Masaya naman po ako tsaka laging maraming pagkain sa rep nyo kaya gusto ko po talaga dito. Mabuti naman, Francis, at gusto mo dito. At ikaw naman, Eddie. Di na kita tatanungin kasi kitang-kita ko sa mga mata mo na masayang masaya ka. Aling Yoli, pinakamasaya ako sa lahat. Buti na lang at nahanap ko ang dormitoryong to. Dahil hindi lahat kayang matagpuan to. Tama ka, iho. Mahiwagang dormitoryong to. At hindi lahat ay pwedeng makarating dito. Maswerte ka, Eddie. Napakaswerte mo. O siya mga bata, kumain na tayo at natulog na kayo ng maaga dahil simula na ng pasukan bukas. Gumising kayo ng maaga at baka malate kayo. Kaya naman eto, kumain na kami kaagad ng hapunan at matapos makakain, naglinis kami kaagad sa kusina. At si Francis ayun, maliligo daw muna bago mahiga sa pink niyang kama. Ako naman, eto, nahiga sa kama ko at ipinikit ko na yung mga mata ko. Medyo inaantok din talaga ako kaya naman matutulog na ako. Hindi na muna kami maglalaro ni Utoy ng lato-lato ngayong gabi. Naglaro na kasi kami kanina. Kaya ito, nang ipikit ko na ang mga mata ko, tila ba nakatulog na ako kaagad. Wala na akong maalala pa simula nung ipikit ko ang mga mata ko. Subalit habang natutulog ako, tila ba may naramdaman akong kakaiba. Parang may mainit na hangin akong naramdaman sa pisngi ko. At tila ba parang may dumampi dito. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Tulog na kasi ako. At sa paglipas ng buong gabi, 4 a.m. pa lang gising na ako. At aba, si Francis, sleeping beauty pa. Pero di ko muna siya ginising. At eto, diretso ako sa kusina. Nagsaing na ako tapos nag-init na ako ng tubig. At nagluto na ako ng babaunin namin ni Francis. Di ko nga alam kung anong babaunin namin. Kasi naman napakadaming laman ng rep ni Aling Yoli. Napakahirap pumili. Kaya ito, kahit ano na lang. At habang tulog pa si Francis, inihanda ako ng lahat. Para pagkagising niya, kakain na lang siya. Ang saya talaga ngayon. Unang araw ng pasukan Pero sana makasabay ko sa tanghalian si Francis para masaya. At sabay din kaming papasok at uuwi para mas masaya. At hindi siya pwedeng sumabay sa iba. Sa akin lang dapat. Basta, ako lang ang dapat na sasabayan niya. Kasi kapag sumabay siya sa iba, naku, sasaktan ko yung kasabay niya. Uy, biro lang. Di ako nananakit. Mabait kaya ako.